Hinahangaan si Florentino Montemayor sa kanyang kabutihan at malasakit. Pamilyang Montemayor, sandigan at pag-asa ng mamamayan. Mabuhay ang Montemayor! 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 At, saan ka pupunta? Papasok po. Papasok? At sino nagsabing papasok ka pa? Ano po? Hindi mo na kailangang pumasok. Sapagkat magpapakasal ka lang naman din. Ganyan ka na naman eh. Hindi ka nakikinig sa akin. Binibining, handa na po ang pagkain. Naghihintay na po ang inyong ama. Sige, bababa na ako. Hoy! Ano bang asal na yan? Umupo ka ng maayos. Carmena, alam mo na nasa wastong gulang ka na upang mag-asawa. Makinig ka na lamang. Kilala mo si Jose Felicissimo Rivera, hindi ba? Napagpasyahan na namin ng iyong ama na ikaw ay ipapakasal sa kanya. Ano po? Anong ibig sabihin nito, Ama? May pagkakautang ang ating pamilya sa kanila. At ang kasal na ito lamang ang lunas. Hay nako! Talo na naman? Napakasama talaga ng aking kapalaran. Isa pa! Konsepsyon, paumanhin po. Marahil ay sapat na. Baka panahon na para tumigil ka. Ako? Pipigilan ninyo? Teka, may pera pa ako. Isa pa. Amiga, kung yan ang sinasabi mo, paniniwala ako. Isa pa. Wisit? Talo na naman? Ano ba yan, amiga? Paano mo ako babayaran? Ah, teka lamang. Kung wala kang may babayad, si Bill! Dalhin mo ngayong Donya. Teka! May babayad ako! Amiga! Di ba naghahanap ka ng babaeng ipapakasal sa iyong anak? Tigil! Nakikinig ako! Hindi ako pumapayag! Hindi ako magpapakasal! Ito lamang ang paraan upang mailigtas ang ating pamilya. Wala po akong kasalanan. Bakit ako magbabayad ng inyong pagkakamali? Makinig ka na lamang! Ito ay para rin sa iyong ikabubuti. Para po sa akin? Hindi ko naman po ito nais. Tumigil ka na! Hindi po ako... Dito ka muna. Hanggat ikaw hindi sumusunod, hindi ka lalabas. Ama! Carmena, ayusin mo pagbati mo mamaya ha. Dapat may paggalang. Mukhang nariyan na sila. Isabela, papasukin mo na sila. Amiga, buti at ligtas kayong nakarating dito. Napakabuti ng pagkakataong ito. Mabuti na lamang at maaga na nating napagkasunduan ang lahat. Ikinarangan namin makasalo kayo sa pag ngayong gabi. Ang karangalan ay sa akin. Ikaw ba ang magiging asawa ng aking anak? Opo. Mukha kang tahimik! Tahimik siya? Isang magandang katangian para sa isang babae. Sa aming pamilya, mahalaga ang disiplina at kaayusan. Opo. Huwag kang mag-alala. May mga bagay na hindi na kailangan itanong. Kailangang sundin na lang.
Mga minamahal na kapatid, tayo nagtipon sa banal na dakong ito upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Ginoong Jose at Binibining Carmena. Naway maging banal at matatag ang tipang kanilang papasukin. Ginoong Jose, tinatanggap mo ba si Binibining Maria Carmena Montemayor bilang iyong kabiyak? Ipinangako mo ba siya'y iyong mamahalin at igagalang sa hirap man o ginhawa, sa karamdaman at kalusugan habang kayo'y kapway nabubuhay? Opo. Binibining Carmena, tinatanggap mo ba si Ginoong Jose Felicissimo Rivera bilang iyong kabiyak? Ipinangako mo ba siya'y mamahalin at igagalang sa hirap man o ginhawa, sa karamdaman at kalusugan habang kayo'y kapwa nabubuhay? Binibining Carmena? Opo. Anong nangyari? Ang dumi-dumi mo! Wala kang silbi! Isa kang kahihiyan! Pasensya na! Pasensya na! Pasensya na! Pasensya na! Hindi ko naman sinasensya. Walang kwenta ka talaga. At napakahina mo pa. Magandang araw. Ana't nirito kayo ngayon? Narito po kami upang makuha ang resulta ng aking pinakamahal na asawa. Kay ganda pamasdan kapag tunay na nag-iibigan. Ngunit, Iha, bakit ang dami mong pasa? Ganyan po talaga ang aking asawa. Palagi ko siyang pinagsasabihan na mag-ingat. Ayaw ko siya po sa nasasaktan. Gayon ba? Kung gayon, marahil ay maggagala kayo sa aking balita. Ano po ba iyon, Dok? Huwag kayong mag-alala. Isang magandang balita ito. Buntis ang iyong asawa. Buntis siya? Opo. Mabuti, siguraduhin ninyo lalaki ang magiging apo ko. Hindi ibig sabihin na buntis ka ay mag-iibang posisyon mo sa pambilang ito. Kaya papasukin mo yun sa iyong utak. Siguraduhin mo ang batang yan ay magpapatuloy ng aming pangalan. Alagaan mo ang sarili mo. Ngunit tandaan mo, ang iyong tungkulin ay malinaw. Gawin mo ang nararapat. Babae! Jose! Jose! Dalawa pa talaga. Alam mo ba kung gaano ako napahiya? Hindi ko naman kontrolado yun. At mga anak pa rin natin sila. Mga anak? Sa'yo na yan. Mga anak mo yan. Jose! Jose! Okay lang ba kayo, mga anak? Ano nangyari dito? Jose, pasensya na po, Ama. Mga wala kayong silbi! Nanira pa kayo! Tama na! Huwag mo silang saktan! Sumasagot ka na? Isabela, ipasok mo sila! Sumasagot ka na? Sumasagot ka na? Sumasagot ka na? Aalis muna ako. 2 araw. Sige po. At siguraduhin mo,
na wala akong marinig na kahimanang na gagawin mo. Ginoo, naghihintay na po ang inyong sasakyan. Tulungan mo ako mag-impake. Magiging maayos lang lahat ng anak. Halika na. Bilisan mo. Ang tatay mo. Ang ama mo, bilisan niyo. Hulihin mo! Uy, takbo! Gising ka na? Nasaan ako? Jose, nasaan ako? Gulat ka ba na nahuli kita? Nasaan ang mga anak ko? Nasaan ang mga anak ko? Di ba't sinabi ko sa'yo, hindi ka makakaalis? Noong 1947, nakamit ng kababaihan ang karapatang bumoto. Ngunit sa loob ng tahanan, marami pa ring pinipigilan at sinasaktan. Si Lola Carmena, pinilit sa kasal at pinatahimik ang boses. Sa mundong kumikitil sa kanyang karapatan, pinili niyang maging martir, hindi dahil mahina, kundi dahil may pag-asang balang araw makikita ang kanyang halaga. Ngayon, ako, ang kanyang apo, ay nakararanas din ng parehong takot. Paulit-ulit man ang kasaysayan, hindi mawawala ang aming boses. Sapagkat ang pagiging martir ay hindi kahinaan, kundi tibay at pag-asang puputol sa siklo ng pananahimik.